Maganda gabi guys. Gagawa kami ng para sa nutrition month na props ni Bebe. So yun siya na guys, medyo yummy ako ngayong gabi Op, mama, nag-op. Labad na. Hi! Bukas, aano kami sa Mandayo ng sayaw namin. So, gumagawa kami ngayon ng props ni Bebe para bukas. Ito yung nagawa ko kanina. Tapos ito yung headdress niya. Ako! Para kasi ito sa nutrition month nila. So, gaganapin siya sa 31. Bukas, So, last ngayon practice nila. gabi, guys, matutulog na kami. Gagawa pa nga si mama ng props eh. Ito guys, lollipop ni Bebe. Yummy. Yellow. May madilaan pa. talaga yan ah. So yun siya na guys, kung ngayong gabi medyo napayami ako Medyo sobrang yummy ko ngayong gabi. Yan, dito kami matutulog ngayon sa baba. Yan, kasi sa taas, wala pong balot yung mga kutsyon namin. Mama, pakita Nakakuha lang ng mga sabi namin kanina. Dito kami matutulog ngayon guys sa underground. Bukas kami matutulog sa first floor. Mama, pakita ko. Uy, papakita doon yung muscle niya. Wow! Oh, isang macho ah. Ribbon at saka glue gun. Babalot ko siya. Baka pa. La 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 la. I feel good when you're alone. Di ko maintindihan just like a rainbow in the sky. Last one. Okay na to. Ganun ka na lang, oh. Bebe! Bebe! Tingin na. Ako tingin ko, oh. Hi! Ayun, Bebe! Smile ka, smile! Hi! Tandaan na. Nako. Support. Sige lang. Sige lang. Kuya Pangol. Roblox Pangol.
kakagising-gising ko lang kanina lang. Mga 4, 5:11 na ng hapon. Kanina umaga, bali maaga kami umalis kanina kasi nutrition month day ngayon ni Bebe ngayong araw na 'to. Kasi ang call time namin kanina is 7 AM. So, 5 pa lang gising na kami. Actually, mga 5:45. So, nakaspasok kami ng aga. Kasi nga, pupunta kami ng barangay hall, tapos kasi may parade sila, tapos diretso ng Phoenix Court kasi doon nila i-kakandak yung program. Halo-halong mga daycare yung umattend doon. And, medyo nakakagamot lang yung naging program kasi 7 pa lang nandun na kami tapos bali parang nakaharating kami ng court is magna-9 na kasi nga syempre parang minsan ang hirap din talaga mag-organize. Syempre may mga nalilip-lip, ganyan. Tapos, syempre may mga intermission pa. Tapos, syempre dahil ang tagal na, maaga pang nagising yung mga bata, may mga toyo na din. Si Bebe okay naman siya. Tapos yung presentation nila, meron kasi silang dance production. Okay naman siya kaya lang kasi pang-5 sila, pang-5 yung school nila na magpe-present sa middle ng court. Tapos, nung malapit na sila, yung school nila, medyo tinutuyo na siya. Nagsasabi siya gusto niya mag-play ng Lucas and Friends sa cellphone. Pero hindi naman siya sa cellphone. Minsan kasi, hindi naman siya sa cellphone. Parang feeling ko, kasi hindi naman namin siya pinag-cellphone, hindi naman siya pinaglalabas sa cellphone. Nakakawak lang siya ng phone tuwing mag-video-video lang siya sa sarili niya or picture-picture, ganyan. Kanina, parang siguro gawa ng katagalan na, nayayamot na siya. Nayayamot na siguro siya, naghahanap siya ng gusto niyang iumot. Yes, gusto daw niya maglaro, ganyan. Gusto na daw niya umuwi. Eh, malapit na yung production nila. Yung number niya, pang-5 sila. Tapos, tinutoyo na siya. Kasi syempre, sabihan namin siya ni Papa niya na hindi naman siya pwede mag-phone, hindi naman siya namin pinagpo-phone. Tapos bakit siya naghihingi ng play daw siya Lucas and Friends. Actually, medyo nainit na ako kasi syempre, nakayamot na, syempre birthday ko rin kahapon, napuyat din kami. Tapos, maaga pa kami nagising. Tapos, ang tagal ng paghihintay. Then, nung sila wala na siya sa mood. Wala na siya sa mood. Pero, sa totoo lang, excited talaga ako sa kanya kasi first event niya yun sa school. First activity sa school. And actually kasi, late enrolled kasi siya. Bali, nag-start ang class June 16. So, nag-start lang siyang makapasok is basta second week na ng class siya nakapasok. Isang araw pa lang siya nakakapasok kasi nag-first day siya noon, Monday, tapos mga sumunod na araw is walang pasok kasi may mga assessment, ganyan. Tapos may parenting seminar, sunod-sunod yun. Tapos bigla rin dumating yung sunod-sunod din na bagyo, kaya puro class suspension. 1 week na higit na walang pasok. So, first day pa lang siya sa school. Tapos, sunod-sunod, isang linggo mahigit walang pasok. Tapos ngayon, nag-presentation sila sa barangay hall. Ayun. Kinakabahan talaga ako na kung mag-dance siya. Kasi pagka, twice lang kami nakapag-practice sa school eh. So, dahil nga hindi pa siya sanay sa mga tao sa paligid niya na bagong mukha, bagong tao sa paligid niya. Nahiya talaga siya kahit sa mga bata. Kaya pinpush ko rin siya in-encourage ko siya na sumali siya, mag-dance, ganyan. Kung sa school na naman siya, nung nagpa-practice kami. Kaya lang nga, ayun, nung kaninang production na nila dun sa court, tinoyo na nga siya, tapos kung sila na yung magda-dance, kasi kasali din ako sa magda-dance na parent, pati yung ibang officer kasama yung teacher. So, parang mag-guide lang kami. So, ngayon pinwesto ko na siya. So, may bandang likuran nga siya. Kasi akala ko, sa likod na side kami ng mga parents. Sa likod na side kami ng mga bata. Kasi hindi pala doon pala kami sa harap. So, di na sa may bandang likuran na siya. Tinawag ako ng teacher niya. Punta ko doon sa may harapan.
Tapos, lumapit din siya sa akin. Ay, diyan ka na ko. Tapos, tinapat ko siya dyan sa harap ko. Diyan ka na, tapos sabay tayo. Tapos, hindi nag-start na yung kanta. Kaso, yung super toy niya na ayaw niya, nagdadansa, in-encourage ko siya na, dali na, dali. Kaso, nakagal lang siya. Tapos, kasi may iyak-iyak na siya. Makikita niyo naman sa video. Parang maiyak-iyak na siya. Ayun. Yung napil ko nun, malungkot ako. Malungkot ako kasi si May naman, nagbe-video naman siya sa may gilid. Kasi nga para remembrance ng ano pag nag-dance siya. Yun. Hindi siya nag-dance. Sobrang nakakalungkot. Tapos, hanggang sa tinawag ko na lang siya. Tapos yun nga, pagtawag ko sa kanya, lumapit siya sa akin, nag-hug siya sa hinita ko. Nagluluha-luha na siya. Ayun, nalungkot ako. Tapos sabi ko kay papa niya, tayo na may uwi na tayo. Tapos, ayun, kinagawa na siya, umuwi na kami. Meron pa kami nag-aanan dun sa labas kasi may mga nag-picture. Ito, binili namin. Sabi niya kasi ang cute-cute niya dito, ayan na. Nasa barangay hall pa lang kami yan. Tapos may mga photographer. Tapos yun, nabili namin ito. 80 pesos. Mahal din niya, pero okay na kasi maganda yung buka. Tsaka cute-cute. Kahit hindi siya nag-dance. Hindi ko itong binili kasi remembrance pa rin. Tapos yun nga, paalis na kami, punta kami ulit sa barangay hall kasi kung nandun nakapark yung motor ni May. Siyempre, guilty ako sa part na nainis talaga kami ni May. Nainis talaga kami ni papa niya kasi nga, siyempre, unang-una, bumili kami ng mga yellow plain shirt. Kasi nga, yun yung require na damit nila since mango nga yung team nila na fruit para sa nutrition month. Tapos, hindi pumasok si papa niya sa work kasi parang kompleto kami, support din sa kanya. Kasi gusto rin namin talaga na kasama talaga kami. Both kami, ganyan may mga activity. Tapos, pagbili ng props, wala naman ganun kamahal. Pero, ayun, pinagpayatan din namin yun isang gabi, napuyat din siya kasi nga din siya natutulog, hanggang hindi ako natutulog. Tapos, practice kami bukas ng maaga, balik kahapon. Tapos yun nga, kanina, yung presentation agad-agad. Medyo guilty lang sa side na nainis talaga kami. Na ganun. Parang masayang yung tapos ang aga pa namin kanina. Na kami na kaligo kasi para hindi kami super aga na mag-quarter to 6 na kami bumangon instead na 5 o'clock. Yun, dahil lang sa part na yun, siguro kasi yamot na din kami dahil tagal nga mag-start ng program. Kaya hindi rin naiwasan. Siyempre hindi naman din kami perfect. Wala namang perfect. Ako hindi ako perfect. Nanay, siyempre, nainis din talaga kami. Konti. Kaya medyo nasabihan siya na, nakasayang lang yung pagpunta natin dito ng maaga. Pati yung pagbili ng props. Hindi ka naman pala sasayaw. Kasi ilang beses ko rin siya tinanong na, gusto mo ba talaga? Magdadance ka? Gusto lang. Yun nga. Kaya habang lalakad kami, medyo na pagsabihan nga namin siya. Kasi okay lang din naman on the side na kasi first activity lang naman din niya yun. At saka, first time niya na humarap sa ganun, karaming tao talaga. Kasi ang daming school daming school talaga. Daming estudyante. Daming nanay, parents, mga teachers, tapos may mga kagawad pa, kapitan, ganyan. Understandable naman siya kasi syempre bata, at saka hindi naman siya ganun din kasanay sobrang ganun karaming tao. Guilty lang talaga ako sa part na nainis kami kasi nga pagod na, yamot na, nanlalagkit na, tapos hindi siya nag-dance. Kasi, kumbaga na-disappoint lang kasi nga excited kami. Pero, after nga nun, nag-white na rin kami naman kasi nakakawa din naman kasi siya dahil hindi naman din niya gusto yun na namaya siya ng ganun. Siyempre, bata pa siya. Maliit pa. Start pa lang siya na at saka, hindi niya pa din kasi masyado nakakasalamuha yung mga classmate niya naman. Kaya hindi pa siya rin palagay yung loob niya talaga sa kanila. Sa makasama sila. Kasi si Bebe talaga, siya, mahihain talaga siya sa mga bagong tao na nakita niya. Minsan kahit kilala niya na, pagka matagal niyang hindi nakita, tapos naka-encounter niya ngayon, naninibago talaga siya. Hindi siya agad-agad hindi siya kagaya ng ibang bata na yung sasama agad, ganyan. Kahit nung maliit pa siya, ganun siya. Pag may gusto kumarga sa kanya, umiiyak talaga siya.
Tapos lalo na kapag yung maingay yung nagkakarga sa kanya, parang masyadong, or maingay or aggressive masyado yung nag sa kanya, nag-approach sa kanya, naaano siya, parang nabablock siya, gano'n. Hindi niya gusto yung gano'n. Pero kapag yung mga taong kalmado, kalmado lang sa kanya, to parang siguro napipil safe siya pagka gano'n. Tapos, yun, nilalaro siya, yun yung gusto niya. Kahit na maliit siya. Sa ngayon, ganun siya. Eh, gawa na rin ng, syempre, mahihain na rin siya, marunong na rin mahiya-hiya. Pagka may bago siyang na-encounter, kumbaga, pag sa bahay, syempre, comfort zone niya. Kami ni Papa niya lalo. Ano yan, super bibo, sayaw-sayaw, kanta-kanta, ganyan. Kaya nga may mga video-video kami sa kanya kasi nga, mahilig siya sa ganun. Tapos, nakakawak nga lang siya ng cellphone ko kapag mag-video-video lang siya sa sarili. Video siya ng sayaw niya, picture-picture, pa-cute, ganyan. Kaya marami siyang mga ganun. Ganun talaga siya. Tapos, kahit sa mga pinsan niya, sila Ate Jackie niya, tsaka si Aileen, okay na okay siya. Na, kumbaga palagi talaga siya. Pero kapag mga bagong mga bagong mukha talaga para sa kanya. O kaya yung mga matagal niya hindi nakikita, ganyan. Yung talagang hindi niya naman nakakausap or nakakasama. Pagka once nakita niya, talagang naiiya siya. Parang tumitiklop siya. Tapos, ayun nga, dahil since bago lang siya sa school, one day pa lang siya nakapasok, tapos nawala ng pasok ng 1 linggo mahigit. Tapos, diretso na ng practice ng sayo. Actually, twice na lang sila nakapag-practice ng sayo sa school, tapos saglit lang din talaga. Tapos naging presentation. Kaya, nanibago rin talaga siya. Kasi hindi niya pa kilala talaga yung mga batang kasama niya, yung mga taong sa paligid. Siyempre kami lang ni Papa niya sa sobrang dami ng tao. Parang na-overwhelm siguro siya. Kaya ganun. And yun nga, gusto ko talaga rin matagal. Gusto ko yung improve din sa kanya. Kaya, kahit na, alam ko naman na nakakayamot din talaga. Minsan, aminin talaga natin yan. Nakakayamot talaga na mag-attend sa mga ganyang program. Pero kasi, gusto ko din na, ngayon pa lang, ma-experience niya. Para masanay siya. Kasi, daycare pa lang ngayon. Tapos, mag-aaral pa siya. Grade school, high school, ganyan. Marami talagang mga ganyan. Kada level, di ba? Taon-taon, may mga activities sa school, ganyan. Masanay din siya kasi, pangarap nga din namin sa kanya may maging active siya sa mga kasi ako hindi ako active din sa school noon kasi mahihain din talaga ako sobra. And yun nga yung inano ko na huwag niya makukuha sa akin kasi mahihain talaga ako noon. Na syempre, minsan kahit parang sa mag-express yung talent mo, parang wala rin nagpupush sa'yo. Tapos alam mo rin na kulang kayo sa budget. Kaya parang hindi mo rin hindi mo yung interest mo. Ganun ako nun, kahiyain talaga noon. Eh, gusto kong umawi pagdating sa kanya. Kami ni Papa niya. Na gusto namin na maging confident siya. Mabos yung confident niya. Siguro hindi lang din talaga agad-agad ganun. Kasi nga, syempre, yan eh. Tsaka iba kasi, syempre iba-iba rin yung social development talaga ng mga bata. Meron na ibang, kaya Ate Jassy niya na approachable talaga kay kanina, kahit na mahiyain. May pagkamahiyain, pero madali siyang ma-approach ng ibang tao. Siya kasi iba, parang talaga siya. Parang on guard talaga siya, ganun. Pagka hindi siya komportable sa tao, pabago lang sa pamilya. Yun. After nun, punta kami ng Lugawan kasi nga mawala pa kaming almusal. Pero siya kumain naman na siya habang nandun kami, naghintay kami ng mag-start yung program. Meron siyang biscuit. Tapos, dumiretso muna kami ng Lugawan. Mga 10 AM na yun, ng time na yun. Tapos, to-message na sa teacher niya, sorry ako na kailangan namin mauna kasi nga umiyak na siya. Hindi na rin nakasayaw. Then, timing na lang kami ng time na yun. Tapos, sabi ko kay Papa niya, punta kami ng maker. Sabi ko, bilhan na lang namin siya ng drawing book at saka coloring book. So, pumunta na lang kami sa maker, tapos bumili na kami ng mga drawing book niya at saka coloring book kasi nga, mahilig naman siya kasi mag-color talaga. Ayun, tapos nagturo siya doon ng walkie-talkie na si Elsa yung character. Ayun. Nagbigyan namin ni Papa niya kasi parang isip ko din na kumbaga parang nakadisappoint yung gano'n yung na sayang yung effort namin ng nagastos, pagpunta doon. Pero okay lang din kasi at least
kahit pa na-experience niya din yan, kami din. At saka marami pang darating na ganun mga activity. Siyempre, hanggang sa masasanay din yan siya, pati kami. Kaya, ayun, binigyan na namin yung kailangan niya, ayun, coloring book, drawing book, yung walkie-talkie. Happy siya, nag-thank you nga siya kanina eh. Nung after namin, nung makauwi kami, tapos nilagyan ko ng battery yung walkie-talkie niya. Happy siya. Sabi niya, thank you mama, bigyan mo ko ng phone. Thank you siya. Baga parang wala na yan, wala na yung ano na yan na nakakahinayang pero okay lang, bata pa naman siya, hindi rin talaga kailangan na i-pressure. Kumbaga nagre-reflect din ako sa sarili ko na kailangan mainis ng sobra. Pwedeng mainis kasi hindi ka naman perfect, may ano ka, napapagod ka. Pero parang mag-reflect ka rin sa sarili mo na okay lang yun kasi kumbaga, Diyos ko, 4 years old pa lang siya, nag-a-adjust pa lang siya, di ba? Nag-a-adjust pa lang. And kung yung ibang bata, kaya nang sumabay ng ganun, hindi mo rin siya pwedeng sabihin na ganun kasi na magkakaiba yung mga bata. Hindi mo kailangan na i-compare na si ano nga kaya sumayaw sa ganito Ito ganyan. Siyempre, kumbaga siya, nakakapag-gagawa niya yan sa loob ng bahay, sa harap ng mga kamag-anak namin, sa mga pinsan niya. Kasi komportable siya sa mga tao nasa paligid niya. Pero siyempre, dahil nga bago lang sa paningin niya, hindi pa siya komportable, hindi niya ma-express pa yung kaya niyang gawin. Pero marami naman kaming words of encouragement sa kanya palagi. Sabi ko pa sa kanya, umalis. Galingan mo na ka kasi bibidyoan ka namin ni Papa. Tayo ni Papa, magdadance tayo. Tapos mapapanood ka nila Ate Jassy tsaka ni Erin. Sabihin naman ni Ate Jassy, hala, si Summer, ang cute. Hala, si Summer, ang galing. Tapos sasabihin naman ni Erin, Ate Ami, dance Ate Ami, Tapos kanina tumatawa siya na sabi ko yun sa kanya kanina. Sabi namin may cotton candy siya pag ginalingan niya mag-dance. Ayun, kaso nga lang, dahil nayabot siya, ayun, yun nangyari. Binigyan naman sa kanya mga drawing book, coloring book, na tsaka yung walkie-talkie niya. Na yun nga, ginamit niya na rin kanina pagka uwi. Happy siya. Nag-color-color agad siya. Ito. Ayun. Nag-color-color agad siya. Ayan. Hindi niya natapos. Kasi, naglaro na yata siya. Kasi after ko nun, hinang-hina na ako. Inantok na ako talaga. Natulog na ako sa kwarto. Bangingin na talaga ako. Hindi ako naririnig ko sila. Tapos, naglagay sila ng LC dun para may hangin ako. Tapos yun, nagising ako kanina. Naglalaro siya. Tapos, pagkagising ko, binigyan niya ako namin ng pagkain. Sangag kasi siya ng kanin. Tapos, kumain din si Bebe. Kumakain kami dalawa. Tapos, pagkatabi kami, sabi siya na, parang sabi niya, sorry mama, kasi hindi ako sumayaw kanina. Nakaka-touch na. Nakakaawa din. Emotional talaga ako pagka kay Bebe. Ewan ko, parang emotional talaga ako pagka kay Bebe. Ewan ko, ganun talaga ako sa parang maliit na bagay, parang sa akin talaga. Yun, sabi ko, tapos pinagmamasdan ko siya. Sinapos ko siya, likat niya yung buhok niya. Sabi ko, bakit ba hindi ka nag-dance kanina? Sabi niya, kasi gusto ko katabi kita. Just yun nga talaga yun. Gusto niyang tumagin sa akin, kaso nga, sila kasi mga bata yung magkakatabi dapat. Tapos nasa harap kami, guide kami. Sinabi ko sa akin, hindi kasi pwede na, kailangan kayo yung mga kids yung magkakatabi. Tapos kami sa harap. Kaya nilagay ka ni mama sa tapat ko kasi hindi ka naman nag-dance. Sabi, mama, hindi ako nag-dance. Okay lang. Kasi marami pa namang chance. Nag-start pa lang naman siya. Yun ang inisip ko na bagong-bago pa lang siya, hindi pa talaga siya sanay dun sa mga batang kasama niya, yung mga classmate niya, kada session. Kaya, ganun, hindi pa siya talaga komportable. Hindi ko parang tayo lang din yan, kahit ako. Pag hindi ako komportable sa surroundings ko, syempre hindi ko rin ma-express talaga yung sarili ko. Ano ba komportable ako,
siya, parang kumbaga nag-iiba yung personality mo sa pag komportable ka at saka hindi ka komportable na surroundings, ganun. Ayun. Kasi, ayun, natutulog sila ngayon eh. Papa niya. Nanonood siya. Tumabi siya din sa amin ni Papa niya. Tapos bumangon ako. Tapos pagbalik ko, gagano-gano na siya. Sa tingin niya siya. Nakatulog na. Nasa kwarto kasi sila. Tapos yung TV na sila. Tapos nakasilip lang siya doon. Tapos ang nakaiga. Tapos yun, inandok na. Kasi pagod din niya talaga kanina. Nakaindik na ngayon kanina. No? After namin kumain ng lugaw. Ayun. Yun lang. Ganon talaga na. Mali-disappoint ka, manghinayang ka. Pero, isipin, kumbaga, sa sitwasyon niya, as 4 years old, parang, 4 years old pa lang naman siya, hindi ko siya kailangan, hindi naman siya kailangan i-pressure. Ang kailangan niya, is mag-enjoy. Yung ano, mag-enjoy niya lang kung ano yung, meron, kung ano yung, ang gagawa niya, ganun. Natural lang na ano siya, na mahiya. Siyempre, minsan magiging reactive talaga tayo. Pagpagod, Pero, parang mas isipin mo na lang na, hello, 4 years old pa lang siya. Okay lang yun. Hindi niya makasalanan na yun, nahihiya siya. Diba? Tsaka parang hindi din siya ma-trauma. Parang ayaw niya na talaga sa susunod. Hindi ka na talaga mag-aral, hindi ka na talaga mag-aral. Ayaw ko naman maging ganun. Ayaw na maging ganun ni Andre. Ayaw namin na maging ganun ni Papa niya. Gusto namin na maging supportive parents sa kanya. Gusto namin na maging supportive parents kami sa kanya. Yun. Yun naman. Kaya sa mga parents din na iba, kagaya ko. Kumbaga, wag mo na tayong, okay lang kung ang unang reaction mo, mainis, magalit. Pero parang, wait lang, parang mag-pause ka muna. Tapos, mag-isip ka muna na, wait lang, ganito, ganyan. Mali ba talaga yun? Or okay lang naman yun? Tolerable naman yun? Okay lang, reasonable naman yun? Yung parang timbangin mo muna yung sitwasyon. Tapos, para maintindihan mo rin. Kasi, parang nakakano naman na parang, bago kung pinagalitan siya, hindi ka nag-judge, hindi ka ganito. Kawa naman siya, parang matatrauma yung bata. Ganun. Parang nawalan tuloy ng gana lalo. Yun lang, para sa akin, yun yung natutunan ko kanina sa namin sa kanya. Alam ko mag-improve naman. Kaya anak, Summer, dito lang kami lagi ni Papa ha. Lagi na support sa'yo. Alam mo naman na love ka namin ni Papa, di ba? Ganun ang pagbayahan, di ba? Kit-kit mo ngayon. Bilog-bilog pa yung pisngi mo. Dito lang kami pala ni Papa. Bawi tayo next time. Kasi marami pa naman mga activities na pwede tayong puntahan or gawin. Kaya next time bawi tayo, galingan natin ha. Okay lang naman yung anak. Okay lang naman. Pero huwag ka mahiya na to the point na ay, man-express yung tayo. Galing-galing mo mag-dance. Tsaka kumanta. Galing mo pa mag-drawing, mag-color. Diba? Galing-galing mo. Kaya dapat express mo yung talent mo. Diba? Hindi ka sasabihin ni mama na ang galing-galing mo. Cute-cute mo pa. Kapag may mga activity na ganyan, pilitin talaga namin yung palagi na magkasama kami pareho na magsusupport sa'yo para happy ka. Okay? Siyempre, pag happy ka ni Papa, diba? Love ka namin eh. Super love ka namin forever. Diba? Love mo rin mama at papa. Kaya next time, galingan na lang natin. Bawi na lang tayo, ha? Thank you so much! Ang cute! Ang cute! Ang cute!